Good news naman tayo sa PhilHealth members dyan. Hanggang 20,000 pisong halaga ng libreng gamot kada taon ang maaari po ninyong makuha sa ilalim ng PhilHealth Libreng Gamot Program. Kung papaano at saan yan makukuha, alamin sa balitang hatid ni Darlene Cay. Meron ako 212 months. Dahil 5 buwan ang walang patrabaho kay Mang Jerry bilang tile setter, wala rin siyang pambili ng maintenance sa alta presyon na 1 hanggang 2 piso kada buwan din. Ngayon, ang prices ng commodities natin, pataas ng pataas ang pagkain. Pero ang salary natin sa amin, hindi naman kami regular. Kung ano yung nandyan lang yan. Kaya malaking tulong daw sa tulad niya ang libreng gamot sa PhilHealth Gamot Program, kung saan hanggang 20,000 pesos sa halaga ng gamot ang maaring makuha ng bawat PhilHealth member kada taon. Malaki talaga yan, ma'am, na malaki talaga yan ang tulong sa amin, lalo na sa financial. Malaking bagay, miski sa gamot nga lang, malaking bagay na hindi na kami bibili. Ang 52 taong gulang na si Jose Manuel, natutuwa rin na malilibre na ang kanyang maintenance para sa hypertension. It's very nice. Napakalang bagay yun kasi ang maintenance 1,000 hanggang 2,000 per month eh. Epektibo noong August 21, ang PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment ay isang drug benefit package para sa lahat ng PhilHealth member. Saklaw nito ang 75 klase ng gamot na nirereseta para sa hika, ubo, diabetes, mataas na kolesterol, alta presyon, sakit sa puso, nervous system disorders at iba pa. Kasama rin ang antibiotics. Paano ba mag-avail? Gamit ang eGov.ph app sa inyong computer o mobile device, magrehistro muna sa PhilHealth member portal sa napiling Yakap Clinic. Makikita ang kumpletong listahan ng Yakap Clinic sa website at official social media pages ng PhilHealth. Pero kung hirap na gumamit ng mobile device o may problema sa connection, pwede ring pumunta sa anumang PhilHealth office. Sa Yakap Clinic, may mga form na kailangang i-fill out. Kailangan ding magpatingin sa doktor at kumuha ng reseta. Kung may lumang reseta, pwede ring ipakita sa doktor. Pagkatapos nito, pwede nang pumunta sa kahit saang accredited gamot provider o butika para ipakita ang ibibigay na code para makakuha ng mga gamot. Sinubukan mismo ni Assistant Health Secretary at DOH spokesperson Albert Domingo ang pagkuha ng libreng gamot. Inabot siya ng 1 oras mula pagpila hanggang sa pagkuha ng reseta sa isang Yakap Clinic sa Alabang. Meron lang issues ng konti daw dun sa gamot app na sinasabi. Pero nabigyan pa rin po ako ng reseta. Okay po yung pagbigay ng PhilHealth gamot. Aminado si Domingo na pwede pang pagandahin at pabilisin ang sistema. Nung ako yung nagsusulat sa loob-loob ko, pwede nating paikliin to. Pero ang mahalaga dito ay may simula na. Sa Metro Manila palang ipinatutupad ang programa pero dati nang sinabi ng PhilHealth na palalawakin pa raw nila ang programang ito sa ibang bahagi ng bansa. Darlene Cay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinig sa video ang pagbusina ng paparating na tren ng Philippine National Railway sa Barangay Bukal sa Calamba, Laguna. Pagdating ng tren sa crossing, bumangga rito ang isang motorsiklo. Tumila po ng rider at nawasak ang kanyang motor. Ayon sa Calamba Public Order and Safety Office, dinala sa ospital ang biktima para maoperahan. Base sa investigasyon, nagdire-diretso ang motorsiklo kahit bumubusina na ang tren at pinahihinto na siya ng mga traffic enforcer. Sa mga motorista, humabol na sa pagpapakarga dahil may nakambang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, 70 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina. 50 centavos naman para sa diesel, habang sa kerosene, 30 centavos kada litro ang taas presyo. Yan na po ang ikalawang magkasunod na linggong taas presyo sa gasolina. Habang panibagong hike naman yan para sa diesel at kerosene, kasunod ng rollback noong nakaraang linggo. Ayon sa DOE, nakapagpataas sa presyo ang pagbaba ng oil stock sa Amerika at nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Maituturing daw na economic sabotage ang anyay palpak na mga proyekto ng DPWH sa Benguet, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Una niyang ininspeksyon ang rock shed project sa Camp 6 Cannon Road. Matatanda ang bumigay ang kinatatayuan nito dahil sa mga pag-ulan nitong Hulyo. Sabi ng Pangulo, parang itinapon lang ang 260 million pesos na budget ng proyekto dahil walang itinayo na pader, riprap at slope protection ang DPWH Cordillera. Aabot daw sa kalahating bilyong piso
ang kailangan ngayon para i-repair ang nasira. Notorious naman daw na paparaan ng korupsyon ang rock netting project sa Camp 3. Sabi ng Pangulo, 75% ng idineklarang presyo nito ay kickback lang umano. Ayon naman sa DPWH Cordillera, habagat at mga pocket mining ang naging sanhi kung bakit bumigay ang bahagi ng bundok sa rock shed. Nakakaapekto rin daw ang pabago-bagong panahon sa rehiyon. Sabi ng Tuba, LGU, hindi na ipaalam sa kanila ang mga detalye bago at nang matapos ang mga proyekto ng DPWH. Sakaling may maisiwalat ng kongresistang sangkot sa korupsyon sa flood control projects, hindi raw ito sasantuhin sa investigasyon ng Kamara ayon sa House Committee on Public Order. Handa rin daw silang magpatalsik ng kapwa nilang mambabatas kung kinakailangan. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng mga tutol sa pag-iimbestiga ng Kamara sa mga umano'y maanomalyang flood control projects dahil sangkot umano rito ang ilang kongresista, tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety Chair, Representative Rolando Valeriano, na wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapapatunayang sangkot dito. We will recommend for filing of charges against them. Wala pong sasantuhin ng Kongreso, whether member niya o hindi niya member, basta nagkamali ka. Maaari rin daw umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan mula sa Kamara. Nagtanggal na ho kami minsan ng isang kasama namin congressman. So, I don't see any reason kung bakit, kung talagang dapat matanggal ba, why not? May isa ng pinangalan ng kongresistang sangkot umano sa issue, si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Tinukoy siya ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech dahil sa ilang maanomalya umanong proyekto sa kanyang distrito. Sinabi na ni Panaligan na wala siyang kinalaman sa mga proyekto dahil DPWH ang tumukoy at nagpatupad sa mga ito. Ang balik sa kanya ngayon ni Lacson, bakit daw binida noon ni Panaligan ang mga proyekto bilang pinondohan ng kanyang tanggapan para lang itanggi ng pumutok ang kontrobersiya. Lahat naman tayo mga nasa gobyerno, pag merong proyekto ang national sa distrito mo, sinasama natin sa accomplishment report natin, ano? Pero hindi ibig sabihin tayong proponent. Hindi natin inalagay ang pangalan natin doon at saka muka sapagkat bawal yan. Sabi rin ni Valeriano, pwedeng humarap sa komite si Panaligan at iba pang masasangkot sa issue, pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigator sa committee. Pero yung maimbitahan sila, hindi naman po masama siguro yon. Once and for all, kung sila, makikita nga ho natin sa investigasyon kung sila man ay totoong may kinalaman. Pero kung wala naman po, at least malinis din naman nila yung pangalan nila kagad, right there and then. Hinihinga namin ng reaksyon si Panaligan. Sa Setyembre, inaasahang sisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee. Sabi ng co-chair nitong si Representative Joel Chua, kung may kasamahan silang masasangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista. Kung may malilink o may madadawit, no, ng mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon kung may masasangkot na mga kasama namin sa Kongreso at mga kasama rin, mga kasama po natin sa Senado, ay tingin ko po mas maganda kung magkaroon ng independent na inquiry. Pero para kay House Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang huhusga kung talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Wala namang nagsasabi na dapat itigil ng Senate kanilang Blue Ribbon Committee, even though pwede rin sabihin na may mga senador, di ba, na meron namang, it's a matter of public record na may mga links sa contractors. Dagdag ni Chua, ang habol din nila ang mga tiwaling kontratista. Isa sa mga agenda natin dyan, mapa-blacklist. Ma-identify muna natin kung ano yung mga gumawa ng mga project na ghost at mga substandard. And siyempre dapat kung talaga namang grabe yung ginawa nila, kung ghost
project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng investigasyon ng Kamara sa anomalya umano sa ilang flood control projects, kausapin natin si House Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Rolando Valeriano. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa lahat ng nanonood po sa programang Balitang Tanghali. Opo, kumusta po yung pangangalap nyo ng ebidensya kaugnay sa investigasyon sa anomalya mga flood control projects? Tuloy-tuloy naman po at anytime next week magsisimula yung TRICOM once and for all po para makita rin natin kung sino yung mga may kasalanan, lalo-lalo na po yung mga private contractor, DPWH at kung meron man pong congressman na may kinalaman din sa anomalyang kontrata, siguro magre-recuse po kami para hindi naman mapagdadaan yung committee. Pero kahit pa paano, magpaliwanag sila ron at nanonood ang taong bayan. Paano po kayo magre-recuse kung ang nag-iimbestiga yung tri-committee? Ano po yung uunahin muna yung mga kontratista bago pasagutin yung mga kongresista? Paano magiging proseso nun? Hindi. Kung ano po yung nararapat, sabay-sabay na po namin yung patatawag. Kapag ang district concern ay sa'yo, mukhang kasama ka sa dapat magpaliwanag kung ikaw yung congressman doon sa distrito na yun. Plus, yung contractor, tsaka yung DPWH, or baka pati MMDA po, basta lahat ng stakeholder, patatawag po ng TRICOM. At pag naalaman po namin na may kinalaman yung congressman, automatic po siguro yun na magiging move namin. Mag-inhibit ka na at pag-file lang kung meron man po independent body na buo na, baka ipasa na po namin doon yung para sa congressman. So kailangan mag-inhibit doon sa hearing, pero pasasagutin niyo ho ba siya doon sa public hearing na yon? Karapatan niya po sumagot, kahit naman po sino dapat sumagot, whether senator or congressman. Lahat po sila imbitahan namin. Although ina-expect ko na po na yung sa Senado merong parliamentary courtesy, baka hindi sila pumunta. Pero kung ako sa kanila, at least naipaliwanag nila yung kinalaman nila dito sa mga anomalyang flood control. Bagamat initial pa lamang itong ginagawang investigasyon, meron po ba kayong mga listahan or posibleng listahan ng mga kongresistang sangkot dito? Ang sigurado po rito, yung top 15 contractor, mapapatawag po natin yun, pinangalanan ni Pangulo. At kapag nakita po namin na yung proyekto nilang may maanomalyang proyekto sila, tutukuyin lang po namin siguro kung anong distrito yun. At that is the time na pwede na namin ipatawag yung congressman concerned at magpaliwanag na siya ron. Palagay niyo po kailangan talaga ng isang special body para imbestigahan, hindi lang po mga kongresista, kundi mga politiko in general, para tumutok po talaga sa isyong ito? Alam niyo po, galit na galit si Pangulo sa nangyari na to. At para din naman mawala ang duda sa aming mga congressman at sa mga senator po, dahil ang inaakusahan din naman dito, hindi lang naman yung private contractor at DPWH. Ultimo po yung mga congressman, ibang politiko, inaakusahan dito. Siguro dapat lang po na merong private investigating body na buuin para once and for all, very transparent siya at siguro mawawala yung duda ng taong bayan na talagang gusto ng Pangulo at gusto rin natin na mahubaran ng maskara kung sino na may gawa. Dahil politiko po, hindi lang bagay o gamit na nawala rito, pati buhay nawala po rito dahil sa anomalyang flood control project. Sa mga nakaraang pagdinig po sa Kongreso, lalo ng mga tri-committees, talaga marami pong naisisiwalat. Sa palagay niyo po sa pagkakataong ito, gayong maraming or may mga napapakala ng mga kasama po ninyo, may masisiwalat kayang bago? Iba po to, bago po ito at asahan po ninyo ang liderato po ng Kongreso mula noong 19 Congress hanggang ngayon po sa ilalim ng Speaker Martin Romualdez. Wala naman po kaming issue na nilutong Macau namin yung investigasyon. Kung mapapansin niyo po, kahit po doon sa Quadcom, lumabas yung dapat lumabas at malalaking tao rin naman yung mga naimbestigahan namin doon. At hindi naman siguro po makikita niyo naman kahit kayo sasang-ayon doon sa naging takbo ng investigasyon. So ako po, tignan din ng publiko itong TRICOM at nanonood naman ng taong bayan. Kapag hindi naging maganda ang galaw ng TRICOM, ang mapupulaan po dito kami rin naman. Kaya hindi po namin nahayaan na kami mapulaan ng taong bayan. Nang dahil lang dito, lalo't
300 kami lahat na congressman. Ang inaakusahan naman 5, 6. So dapat lang po mapangalanan kung sino man yung may gumawa ng hindi maganda dyan sa flood control project. Hingi na rin po namin yung inyong reaksyon. Ano po masasabi nyo sa lungsod ng Maynila? Marami yung mga flood control projects pero bahain pa rin. Katulad din sa ibang mga lugar na maraming mga flood control projects pero binabaha pa rin po hanggang ngayon. Ganito po, ang syudad po ng Maynila mismo is below the sea level. Mas mataas po yung Manila Bay kaysa sa Maynila. Plus, kasama na rin yung factor po na yung mga drainage natin ginawa noong 1970 pa. So dapat po yan talaga yung approach holistic, sabay-sabay. Flood control ng DPWF, yung flood control ng local government, yung garbage collection itself po. Yun, nakikita namin malaki ang problema dahil kung matatandaan nyo, kada babagyo at ang MMDA ay iikot, tonel-toneladang basura po ang nakukuha sa mga drainage. So lahat ng yan po, dapat mabuksan din at once and for all, masettle yan at mawala na nga talaga yung baha. Okay, sige po. Well, abangan po natin itong mga isasagawang investigasyon dyan po sa Kamara. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yan po si House Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Rolando Valeriano. Nadagdagan pa ang acting accolades ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Si Marian ang itinanghal na Best Actress sa 73rd FAMAS Awards para yan sa kanyang role as Teacher Emmy sa GMA Pictures political thriller film na Balota. Nakuha naman ang Kapuso film na Green Bones ang Best Screenplay sa panulat ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at GMA Senior Assistant Vice President for Public Affairs Ange Atienza. Si JC Rubio na pinagmula ng story concept nito ang tumanggap ng award. FAMAS Best Picture naman ang documentary na Alipato at Muog. Nakuha rin ni Direk J.L. Burgos ang Best Director para rito. Ang Alipato at Muog ay co-produced ng GMA Pictures at GMA Public Affairs.